Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin nabulgar na yan Deputy Secretary ni Tamba kinanta. Mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at ito na nga, simulan na natin ito. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako po, ito pong isang page sa social media, no? Itong BBM Youth, ito pong kanilang post mga kababayan. Sabi po nila, kung hindi dahil kay PBBM, hindi mabubulgara ang korupsyon. Gusto po nilang palabasin mga kababayan na si President Bongbong Marcos Jr. ay hero, no? At walang kasalanan dito sa mga korupsyong nangyayari sa ating gobyerno. Ang tanong nga dito, kung hindi, ang masasabi lang natin dito, kung hindi dahil sa kanya, hindi rin siguro magkakaroon ng malawakang korupsyon, di ba? Una-una, sino po ang nag-appoint sa mga korap na ito? Sa mga korap na pinuno ng DPWH, sino po ba nag-appoint? Diba? Pangalawa mga kababayan, sino po ba ang pumirma? Sino po ba ang pumirma at nagpahintulot para magkaroon ng malawakang insertion? Flood control projects? Kung ito nga dito itong nakakapagtaka, no? Talaga pong walang alam ang ating presidente. I think lang naman, walang alam sa pamumuno. Bakit mga kababayan? Noong nakaraang SONA niya, di ba? Noong 2024, sinabi niya po na 5,500 flood control projects tapos na. Ipinagmalaki niya sa SONA niya. Mismong sa SONA niya, tapos na daw mga kababayan. Tapos na sigurong kurakutin, ano? Gustong manipulahin itong BBM Youth na to, no, na page, no, gustong manipulahin ang pag-iisip ng ating mga kababayan na maniwala that President Bongbong Marcos Jr. is a hero pagdating po sa mga korupsyon sa ating bansa, no? Pero hindi natin yan papayagan mga kababayan. Mukhang niloloko yata tayo dito, siya nga ang nagbulgar. Paano hindi niya ibubulgar? Dinidikdik na po siya ng taong bayan kung nasaan yung flood control projects na yan. Kaya ibinulgar niya. Diba? Pero, sarili niya ang ibinulgar niya. Sino po bang nagsabi na tapos na? Diba? Siya. Anyway, ano po ngayon masasabi dyan? Basta wag po kayong magpapabudol dito po sa mga ilang mga kababayan po natin na gustong baguhin ang ating pananaw patungkol po sa korupsyon sa ating bansa. Alright? Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Ito, si Representative Ronaldo Puno. Sabi niya po dito, yung budget natin ngayon, yung 2026 pong tinutukoy niya, sa tingin ko walang masyadong insertion. Aray ko po. Wala daw masyadong insertion yung budget ng 2026, pero ito may pero mga kababayan. Pero tinutulan po nila na tanggalin ang pondo ng unprogram funds, di ba? Tinutulan nyo So meaning there is a possibility na walang insertion pero sa unprogrammed funds naman kayo kukuha ng mananakaw ninyo. Diba? Mas maniniwala pa sana ang taong bayan, no? Kung tinanggalan nyo ng pondo ang unprogram, diba? Yung unprogram funds na yan, kung tinanggal nyo ang pondong yan, mas maniniwala pa ang taong bayan na sincere ang House of Representatives
naibsan or talagang putulin na yang mga pagnanakaw sa ating gobyerno, diba? Pero hindi dinecline nyo yung motion to remove the unprogrammed funds, no? Ibig sabihin, ngayon masayang-masaya na naman po kayo. Ayan. Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin itong si Boying Remulla. Sabi po dito ni Boying Remulla, hindi tayo mahirap na bansa kung mawawala ang korupsyon sa atin. Sobra-sobra na. Ayan sino po ba ang pinariringgan nyo? Baka mamaya, iyang statement mo ay para na naman sa nakarang administrasyon. Sabi po dito, no? Sabi niya, alam nyo ba, no? Determinado si Ombudsman Boying Remulla na wakasan ang korupsyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng paghigpit ng aksyon laban sa tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayon kay Remulla, mananatili siyang patas at makatarungan sa pagpapatupad o sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Ngunit giit niya, panahon na para may gawin laban sa korupsyon sa gobyerno. Yan talaga ang problema ng Pilipinas, aray ko po. Ikaw Remulla, na galing ka sa mismong gobyerno, no? You are not coming from the from the judiciary, no? You came from political, no? Sa politika ka po galing. And sa gobyerno mismo ni President Bongbong Marcos Jr. And yet, you are saying na sobra-sobra ang korupsyon? Kaya nga sabi ko mga kabayan, no? Baka yung tinutukoy niyang sobra-sobra na korupsyon, he is not pertaining, no, to the sa PBBM administration. Kasi hindi ito tumatawol sa sarili niyang amo, no? So, baka Duterte na naman po ang sisihin niyo dito. 'Di ba? Mahiya naman kayo. Pero kung yan talaga ang prinsipyo mo ngayon bilang isang ombudsman, subukan niyo pong tingnan. Si Romualdez, si PBBM, sa bagay, impeachable si PBBM no? So, wala kang magagawa dyan. Pero, you can still investigate, no? Kung anong nangyayari sa confidential fund, ganun ang ginawa nila Diba? Confidential funds, ano pa? Kay speaker, kay Saldico, subukan munang linisin, no? Bago mo linisin yung kabilang bakuran or yung nakarang administrasyon, please clean up this administration. Gumawa ka ng paraan para itong sinasabi mong sobra-sobrang korupsyon ay mabawasan or mawala sa panahon po ngayon. Huwag ka nang bumalik sa nakaraan sapagkat no, hindi tayo makakapag-move on. Alright, eto. Mga kabayan, pasadahan din po natin ang eto, di ba? Kaunting kaunting background. Kasi nung nakarang araw, mga kabayan, sinabi po ng secretary ng SEC, no? Securities and Exchange Commission, na bumaba or nawala ang 1.7 trillion sa stock market dahil sa mga korupsyon sa gobyerno. Ayan Tapos after that, kinabukasan binawi niya. Sinabi niya pong hindi, nagkamali lang ako. Pero mataling tao yan Nagkamali po ako sa aking statement, binabawi niya na. Ayun, binawi niya yung statement niya. Sabi niya, ay nagkamali lang ako, nandyan pala. No, blooming pala yung natin. Parang ganun yung gusto niyang sabihin yung ekonomiya, alright? Pero eto, hindi na siguro sila makakalusot dahil ito, mismong Bangko Sentral ng Pilipinas na po ang nagsabi. Okay? Sabi po dito, hindi lang 1.7 trillion ang nalagas, okay? Sabi po dito, PSE, market capitalization nalagasan ng 5 trillion pesos mula noong 2024. Ayon po yun sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi lang pala 1.7 trillion kundi 5 trillion mga kabayan ang nawala
sa Pilipinas simula noong 2024. Ano pa lang tayo ngayon? 2025. Ibig sabihin, almost a year, no? Hindi pa nag-iisang taon ay eto na. 5 billion agad ang nawala. Aray ko po. Baka sabihin naman ng Bangko Sentral, di ba? Nagkamali rin sila ng pagsasabi. Pag ito talaga binawi ng Bangko Sentral yung statement na ito, magdududa na tayong taong bayan eh. Baka nababayaran kayo sa mga impormasyong inilalabas ninyo Di ba? Pag ito binawi ng Bangko Sentral, masasabi na natin talagang may nagkakaroon ng kalokohan dito Isipin mo yung chairman po ng Security and Exchange Commission, nagbago agad ang isip. One day, after na binulgar niya yung yung 1.7 trillion. Ngayon, baka bukas abangan natin pag nagbago pa itong statement ng Bangko Sentral. Talagang merong milagrong nangyayari dito. Diba? Anyway, ano po nga inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagimbal na balita at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang totoo talaga ang kasabihang ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Biglang paglobo ng kayamanan ng isang tauhan ni Romualdez ibinulgar. Deputy Secretary sa ilalim ni dating House Speaker na si Martin Romualdez tila ikinanta na nga sa publiko at paiimbestigahan na sa Senado. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan sa mga susunod nating video. Isang gobernador ang tumulog sa Senate Blue Ribbon Committee upang paimbestigahan ang malapit na kaalyado ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos nga nitong ibulgar ang itinatago at questionabling yaman ng Deputy Secretary General ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Umahib, lumapit lamang sa kaniya ang mga kapitbahay ni Gabonada sa Tagum City na umano'y nagtataka sa biglaang pagyaman nito. Para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Yung bahay niya doon sa Dara in Apocon, Tagum City, and napakalaking halaga. Kung tingnan natin, kung i-evaluate lang natin, multi-million ang yung asset na yan. At na-acquired lang niya last 2023. Malaki ang nangyaring development. Parang 4 na eleganting bahay at may swimming pool na kinonstruct doon. So yung private resort na yan, malaki ang budget at yan ay nakapangalan doon sa kanyang kapatid. At kung tingnan natin, wala naman ding negosyo at walang trabaho. Nakakahiya po sa probinsya ng Davao del Norte na yung lumabas sa Manila Times ay yung mismong taga Davao del Norte, constituents natin, na sabi doon na ang dami na niyang properties ngayon na hindi naman tukma doon sa sahod niya sa Kongreso. Sa Senado po, dahil nasubmit ko na yung documents natin, ako po yung nakiusap sa Blue Ribbon Committee to urging the investigation of Mr. Soponia's Punyong Gabonada in aid of legislation. So yun po ang aking pakiusap para mabilis po na makita natin ang katotohanan. Dahil nga sa balitang ito ay umani nga ito ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, walang kadikit si Martin na hindi naging bilyonaryo. Sobra ang ginawa niyang pagnanakaw na suportado ni Soto at Lacson pati na si Remulla kasama ang majority ng Senado. Grabe kaming mga taxpayers, napaka-generous naming magpasahod sa mga tauhan ng gobyerno. Pero karamihan sa amin, minimum wage earners lang. Di ba kayo nahihiya sa amin na hundreds of thousands ang mga pasahod namin sa inyo pero wala kayong naitutulong sa ating bansa? Ang lahat ng
ganitong nangyayari sa ating bansa when it comes to budget or pera ng bayan ay ang leader at boss ay alam ni PBBM ay may basbas sa kanila. Si PBBM ang leader big boss, so parang si PBBM ang one and only problem ng bansang ito kasi hinayaan niya yung pinsan niya na parang may-ari ng kaban ng bansa. Executive and legislative branches will have to sit down and determine among themselves what are we going to tell the public? Kasi it's between the two branches. Nakita natin ngayon sa 2026, NEP, wala pa yung intervention ng Kongreso, may red flags, paulit-ulit, pare-parehong amount, diba? NEP pa lang yan. So may problema na dun pa lang sa NEP. Tapos sasabihin ng DBM, wala kaming kakayahan to oversee. Yan, Your Honors, ang sinasabit ng ahensya. Can you look at that kind of reasoning? So ang tanong ko, hindi nyo alam. Ba't kayo nag-budget call kung hindi nyo rinirevisa, di ba? Tapos, yung paano natin malalaman? I-open nyo yung insertions. Bakit ayaw ilabas ang bicameral report na may 28 blanks? Di ba? Nasaan ang small committee report? Dahil both chambers, sino ang proponent sa Senado, sa House, sino ang nag-insert, magkano ang in-insert. Ay, yun dapat ang una nilang gawin ng executive at legislative bago pa yung mga hearings. Kasi yung hearings na yan, isa lamang ang kumpas at isa lamang ang conclusion na predetermined na. Ito, dito tayo pupunta ha, ako ang bida, ito lang ang iipitin natin. Tingnan mo sa usapan, si Ko lamang, hanggat si Ko mag-testify at sabihin niya na alam ito ni Speaker, hindi mo madadawit si Speaker. Di ba sinabi ni Speaker, si Ko at si Momo lamang ang nagplano niyan? Alam mo, matalino naman si Speaker Martin Romualdez. Sa tingin mo, mapapang-ikot siya than the likes of Ko and Momo? Kung ganon, hindi ka talaga dapat palang maging leader kasi napaikutan ka. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.